Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa ating programa. Kamusta po kayo? Ito po ang DZRH, Usapang Legal. Kasama po yours truly, ako po si Attorney Cam, na pwede nyo pong mapanood live po sa DZRH News Facebook at sa DZRH News Television. Ganon din po sa YouTube. Hanapin nyo lamang po DZRH TV 4K live stream. I have my TikTok account, Attorney Cam ATTYCAM. Kung gusto nyo pong makita, kung gusto nyo pong magtanong, minsan po, kadalasan naman sumasagot tayo sa ating mga kababayan na merong mga katanungan, lalong-lalo na kapag problema ng mag-asawa. Opo, no? Alam naman po natin kapag usapang mag-asawa, usapang hiwalayan, eto na, dito na pumapasok yung attorney. Paano kung halimbawa hindi na kami nag-uusap, wala ng komunikasyon? Very familiar po yung mga ganitong linya, sad to say, sa mga kababayan po natin na mga overseas Filipino workers. Ano po? Kung saan may mga kababayan po tayo na syempre, sa hirap po ng buhay dito, gustong kumita, mag-abroad, mabigyan ng magandang kinabukasan no, ang kanilang mga pamilya. Ang problema kapag si Mr. o kaya si Mrs. ang nagtrabaho sa ibang bansa, syempre andyan po talaga yung mga tukso, 'di ba, no? At may mga nakakausap tayo mga OFWs na parang pag nasa ibang bansa parang nagiging automatic single sila kahit sila po ay may asawa. Karamihan po no sa mga nakakausap ko, talagang ang problema ay yun, hiwalayan, tapos ilang years nang wala na komunikasyon, hindi nagbibigay ng suporta sa anak, no? Kakalungkot, no? Kasi ang kalaban talaga po, no, ng mga kababayan natin sa ibang bansa ay yung lungkot, no? At yung companionship, yung makakasama mo, makakausap mo sa mga bagay-bagay. At hindi po natin nilalahat, ha? Pero most of the time, no, hindi talaga nag-work ang LDR. Alam mo yun kapag halimbawa nag-away kayong mag-asawa, kapag nag-away kayo, pag tulog nyo ng gabi, syempre magkatabi pa rin kayo. So, andun yung mending the relationship, magiging maayos pa, mag-workout pa, pag-usapan lang. Kapag nasa ibang lugar, nasa malayo, andyan na yung doubts, no? Andyan na laging pagdududa. Yung TH na tinatawag natin, misis ko TH yun Ano yung TH? Parang tamang hinala. Kadalasan po ang mga babae, meron kaming women's instinct na kung tawagin natin, na minsan po, totoo talaga. Now, yun na, nagkaroon na ng problema. So, hindi na nag-uusap. 10 taon na, more than 10 years. Tapos nagkanya-kanya na lang sila, nag-usap sila, sige, ayaw mong makipag-usap, nang babae ka diyan, naghanap ka ng ibang kalinga, no? Habang ako nag-aalaga ng ating mga anak. Hiwalay na tayo. Ayan. Pag ganun ba, kadalasan po kasi ang tinatanong nila, pwede na po ba akong magpakasal? No? Kung halimbawang hiwalay na kami, 10 taon na o masigit pa, wala na kami komunikasyon. Di ko nga alam kung buhay pa yun o patay na Mga ganun pang mga question yung ating mga kababayan. Pwede na po ba akong magpakasal? Yan. Sad to say po, no, kahit kayo po ay hiwalay ng 10 taon, kahit mahigit 1 taon pa, hindi po ito pwedeng gamitin natin na ground, no, para ipawalang bisa ang inyong kasal. Yung iba kasi ang iniisip nila, o sige, kanya-kanya na tayo, tapos yung asawa mo dito sa Pilipinas nakahanap din ng pangalawang pag-ibig, pangalawang gloria, sabihin natin, pangalawang pamilya. So kanya-kanya na kayo, no? Kanya-kanyang buhay, sarili-sariling buhay. Wala namang problema kung halimbawa, sige, magkanya-kanya kayong buhay. What if, no? Ang isa sa kanila ay gustong magpakasal. Ayan. Magkakaroon ba ng katuparan ang kanilang plano na magpakasal? And the answer is no.
Hindi po, no? Kapag kayo po ay kasal, no? Pag kayo po kasal dito sa Pilipinas, pareho kayong Filipino citizen, no? Kahit pumunta ka sa ibang bansa, no? Ang nationality mo ay Pilipino. At kapag ang Pilipino ka, nag-govern sa'yo, yung status mo, yung marriage mo, dito, bansang Pilipinas, no? Batas ng Pilipinas. So, ang sinasabi ng ating batas, no? Ang kasal po, hindi po yan na basta-basta na pagkakasunduan na hiwalayan blues na lang. Kunyari, nag-usap kayo, sige, kanya-kanya na tayong hiwalay, pirmahan na tayo. O ito, pirmahan mo. Wala nang pakialamanan. Hindi po ganoon. Dahil ang marriage po, no, sinasabi po natin, ito po ay inviolable social institution. Ibig sabihin, sagrado itong institusyon na ito. No? At ito po ang pundasyon ng pamilya. Doon naman lagi nag-start yung marriage, pundasyon ng pamilya, at ito po ay pinoprotektahan ng ating Estado. In fact, nakalagay po yan sa ating Constitution. Okay? So, kailangan po protektahan ng Constitution yung pamilya. No? Kung magkaroon man kayo ng hidwaan, problema, baka naman meron pang reconciliation. Huwag naman yung bugbugan blues, ha? Dati po, no, pinag-usapan natin, halimbawa, nagkaroon ng bugbugan blues, tapos pumunta ng barangay, ay hindi po pwedeng, pagbatiin. Dapat po mag-issue ng Barangay Protection Order, no? Kasi pwede po ito sa Violence Against Women and Their Children, RA 9262. Pero kung halimbawang away lang na salitaan, masasakit na salita, no? Kulang lang ng communication, baka mag-workout pa. Yun, no? Ibig lang sabihin, hindi basta-basta po, no? Pag tayo po sumusuong sa kasal, talaga ang kailangan dito ay commitment, yan, loyalty, and trust and confidence. Trust and confidence. Ano po, no? Loyalty and fidelity talaga. Okay, so yun na, napag-usapan natin, marriage. Yan po ay hindi basta-basta napapasukin mo. Ito po, no, pag binasa po natin yung marriage po sa ating family code, malalaman po ninyo na ito po ay special contract, no? Hindi lang ito basta kontrata, ito ay espesyal na kontrata between a man and a woman, no? Ibig sabihin, sa pagitan ng babae at lalaki. Ayan. So kung mga nagtatanong po, no, sa ating mga LGBTQ+A, so wala pa po tayong marriage, yung same-sex marriage na tinatawag natin, no? Hindi pa po yan na isa sa batas. That is why yung mga kababayan natin, minsan napunta pa sila sa ibang bansa kung saan doon po sila nagpapakasal. Pag kayo po ay Filipino citizen, kahit magpakasal po kayo sa iba, again, ang nag-govern po, ha? Kahit nasa ibang lugar po kayo, no? Kung kayo po ay Filipino national, ang status ninyo, dito pa rin po. Pilipinas pa rin po. Batas pa rin po ng Pilipinas. At sa batas natin, wala pong same-sex marriage. So kung maging valid man ito sa ibang bansa, pagdating ng Pilipinas, hindi pa rin po ito kikilalanin, okay? So balikan po natin yung yung sinasabi natin na ano ba yung sinasabi ng marriage, no? Again, special contract. Hindi lang to basta kontrata, no? Na meeting of the minds. Yan, no? Meron kayong napag-usapan, may object, tas may consideration, no? Ito po special contract po again between a man and a woman, no? Entered into in accordance with the law for the establishment, of course, ng conjugal and family life, no? At sabi nga ng mga matatanda, ang pagpapakasal po ay hindi parang kanin na kapag napasok ka, iluluwa mo, no? Parang ganun din po yan. Kapag ayaw mo na, no, iluluwa mo na yung Mr. o Mrs. mo, no, tapos maghihiwalay na kayo, hindi po, no? Andyan po, no, nangingialam po ang Estado dahil nga sa konstitusyon, ito ay pinoprotektahan niya itong marriage na to. Dahil, again, ito po ay sagradong institusyon, inviolable social institution, at ito po ay foundation ng family, pundasyon ng pamilya. In fact, no, kapag merong mga marital problems, hindi lang silang dalawa ang may sigalot dito, no? Kasi ang tinitingnan din dito, of course, yung mga property relations. Ano ba yung property relations nila? Yung custody ng mga bata, papaano na, no? Importante yung mga yan. At papaano naman kung halimbawa, hindi nga sila file ng petition for annulment or petition for declaration pero nag-file sila ng legal separation, ano naman ang epekto? May mga ganun po na mga senaryo. At syempre, up until now, no, marami pa rin po ang nag-aabang sa
divorce law. Kung ito po ba ay mapapatupad dito sa Pilipinas o hindi. Dahil parang Roma na lang at Pilipinas ang walang divorce, no? Again, ito po ay if I'm not mistaken, nakapasa na, no, sa ilang reading. So dadaan pa po sa iba pang proseso. Pero tingnan natin, baka makapasa ngayong taon. Hopefully. Walang problema again sa mga nakahanap ng napakagandang relasyon, no? Matinong partner. Kasi po may mga iba na syempre pag kayo po'y mag-asawa, ay mag-boyfriend, girlfriend pa lamang, hindi pa nilalabas lahat ng baho, hindi pa nilalabas lahat ng ugali. Syempre, may mga hesitation pa. Pero pag naging mag-asawa, naging komportable na, doon na lumalabas, no? Yung mga kakaibang ugali na hindi mo nakita nung kayo po ay boyfriend, girlfriend, no? Papaano na kapag natrap ka sa isang loveless relationship o kaya naman po yung loveless marriage, nawala na yung pag-ibig, no? Nawala na yung trust at gusto mo nang kumawala. So, ang divorce ang maaaring solusyon. Again, meron po tayong petition for annulment and declaration of nullity of marriage. Kaso nga lang, meron pong mga kanya-kanyang ground po ito na ito lamang po ang pwedeng gamitin para mapawalang bisa ang kasal. Sad to say, yung 10 taon na hiwalay, na walang komunikasyon at wala kayong o kaya may usapan kayo na basta kanya-kanya na tayo, ay hindi po kasama dun sa mga grounds para sa petition for annulment or declaration of nullity of marriage. So again, ground po siya, pwede po siya for legal separation. In fact, no, sa legal separation, pwede po na mag-file kayo nito kung halimbawa ang inyong esposo, ang inyong spouse ay inabandon na ka without justifiable reason or cause, no? Walang dahilan, iniwan ka lang, no? Inabandon na ka for at least 1 year, pwede ka mag-file ng legal separation. But on legal separation, ang difference niya is that hiwalay lang kayo, no, ng bahay, hiwalay lang kayo ng kama, pero kayo pa rin po ay mag-asawa, no? So hindi nasisevere ang inyong marital ties, no? Hindi nawawala, no? Hindi matatanggal sa PSA. Kayo po ay married pa rin sa isa't isa at ang consequence nun, hindi pa rin po kayo pwedeng magpakasal doon sa inyong pangalawang pag-ibig o kaya doon sa inyong nakilala na gusto nyong ulit pakasalan, no? Kasi kung kayo po ay magpapakasal, tandaan po ninyo, baka humarap naman po kayo sa kasong bigamaya. Pero bago yan, ay pagpapatuloy po natin ating mga usapan. Shout out muna tayo. Magandang gabi po sa mga palagiang nanonood sa atin. Thank you so much. Ayan, sa mga OFWs natin. Ito, search natin, baka kasi mawala po agad congratulations nga pala, of course, syempre sa mga gumraduate sa St. Mark Academy of Prima Rosa. Ayan, sa mga parents na nagpursigi na mapatapos ang kanilang mga magulang, masaya talaga yung feeling kapag nakikita mo ang iyong mga anak, no, na gumagraduate. Magandang gabi, Angel Ordaha. At happy day. God bless from Malolos, Bulacan. Charo Abraham, Florence Regalo, good evening po. Jerry Sumagaysay, watching you po. Ayan. Hello po, Peter Lynn Sanchez. Sabi niya, nanonood po ako sa may Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Sabi niya, love and respect your spouse sa hirap at ginhawa. I completely agree. Peter Lynn, no? Magandang gabi din po kay Neneng Faigani, no? Kay Cora Kaburaw. Sabi niya, good evening po, attorney kami, miss you. I miss you too. Miss Cora. Jo Art, Mandagi Tones, good evening. Zernan Boy Garcia and Ligaya Supan. Sabi niya, mahal po ang divorce. Sana may patupad kasi maraming nananakit na lalaki, lalo na kung nagda-drugs, no?
Not so sure lang kung magkano po yung aabutin kapag nag-file ng petition for divorce, no, since hindi pa po siya naa-aproba, no. So pag ayan, depende po kasi yan sa circumstansya, depende po yan sa lawyer na maghahawak sa inyo. May mga lawyer po na tinitignan ang bawat factors, no, ng isang kaso, ang mga anggulo na dapat tignan at kung ano yung mga witnesses na iti-testify nila. So depende po kung gaano kakomplikado, baka mas medyo mahal po, no. Pero meron din po na iba na maaari, no, na magbigay ng discount. Pati naman po, Ligaya Supan. Joseph R. Dales, sabi niya, paano po kung kasal tapos yung lalaki may kinakasama? Di ka pwedeng mag-asawa? Di pwedeng mag-asawa ang babae? Yes po, no. Again, hanggat hindi po nasisevere, napapawalang bisa ang inyong kasal, no, kayo pa rin po ay mananatiling kasal at ang consequence po niyan ay hindi po kayo maaaring magpakasal sa iba. Again, andyan po ang kasong bigamya. Pag 2 beses kang nagpakasal, no, nang hindi mo pinapawalang bisa ang una mong kasal, sapul ka ng kasong bigamy, no. May kulong po yun, no. Ayaw naman natin yan. Romeo Bonador Gerong, good evening po, Attorney Cam. At shout out na rin po sa mga nanonood sa atin. Hello po kina Miss Jam ng Alberto, Canada, Joy Garimbao, si Mary Ragsag, Mon Beats. Yung tagal na hindi nakapanood si Sir Mon Beats. At Henry Dolohan from Zambales, Tolit Salidor. Si Steve Tanud, sabi niya, salamat sa dagdag na kaalaman regarding usapang legal. Watching from City of Cebu. Joseph Abalos, good evening. Watching and listening dito po sa Balanga, Bataan. Ayan. Babalik po tayo lang po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po ako po si Attorney Cam dito po sa DZRH, Usapang Legal. Ang oras. Oras po natin, 4 na minuto, makalipas ang alas 7 ng gabi. Tanggap muna tayo ng report mula kay Noche Kakas, South Korean national na takas sa kasong kidnapping na katakda pong ipa-deport ng Bureau of Immigration matapos maaresto sa Pasay City. Ang buong detalye mula kay RH27, Noche Kakas. Noche? Attorney Cam, hinahanda na ng Bureau of Immigration ang mga dokumento para maitapon pabalik sa kanilang bansa ang Korean fugitive na kamakailan ay naaresto sa lungsod ng Pasay. Sa pahayagan ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, idinala ang Korean national na si Jan Seong Uong, 47 anyos, May 22 o May 22, 2025. Inaresto ng BI Fugitive Search Unit na pinangunahan ni FSU Acting Chief Rendel Ryan C. Ayon kay si Jiang ay nasa red notice mula sa Interpol noon pang July 2019 na may warrant of arrest sa Daegu District Court sa Korea para sa serious physical injury at kidnapping. Nabatid na i-detain ni Jiang at kasabwat ang biktima at hinataw ng baseball bat dahil sa utang sa sugal. Mula noon, nagpunta na sa Pilipinas si Jiang para magtago, kaya dito sa Pilipinas na aresto. Samantala, Atty. Cam, tumigil na rin o mahina na rin yung naranasang ulan o ambon na lang ang ating naranasan, particular na dito sa Alabang, sa Pote Road, sa Las Piñas City. At kanina, ambon din ang naranasan sa bahagi ng C5 Road sa lungsod naman ng Paranaque. Arit sa 27, Notika ka DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27, Noche Kakas. Eto na ang exciting part sa pagpapatuloy ng ating usapan. May kinalaman po, no, kung halimbawa 10 taon ng hiwalay, no, automatic ba na kayo po ay meron ng invalid marriage, no? Ibig sabihin hindi na kayo kasal, no? And the answer is no, no? At in fact, na discuss natin kanina, sabi natin yung
at least 1 year na absence no, without justifiable cause, pwede siyang ground for legal separation. Pero ang interesting na case na gusto kong itakel sa inyo, no, may kinalaman po sa psychological incapacity. Ayan. Alam niyo po, no, ito po yung grounds na lagi pong ginagamit no kapag halimbawa hindi pumapasok sa mga grounds sa petition for annulment at saka sa ibang grounds for declaration of nullity of marriage. Itong psychological incapacity, no? Pag pinakinggan mo siya, para siyang medical term psychological incapacity. Ano ba to? Baliw ba ito? O kaya meron bang tama sa pag-iisip? O kaya naman na ito po ba ay may something nalaglagan ng tornilyo? Ganun ba ang psychological incapacity? And the answer is no. Sabi nga po dun sa kaso ni Andal versus Andal, no? Ang term na psychological incapacity ay hindi siya purely medical label. Kasi parang psychology, psychological, 'di ba? Parang makikita mo parang ginagamit lagi siya sa mga medical terms, no? Doon siya makikita. Psychiatry, sounds like, ganun. Psychologist, no? Psychological incapacity. Pero, sabi doon, no, nilinaw po sa kaso ng Andal versus Andal, na ang psychological incapacity po, no, ay hindi lamang po ito medical term. Hindi siya purely medical term. And in fact, tinitignan po yung totality ng evidence. No? It's a legal term at tinitignan po ng hurado yung kabuuan nung kaso, yung mga factors, yung mga circumstances, para makita na ito bang taong ito ay merong psychological incapacity, no? Na tupdin ang kanyang na hindi tupdin ang kanyang marital obligation, may failure ba on his or her part, no? Talagang yung totality, not more on purely medical label. Okay? So, tinitignan doon. Again, lagi sinasabi yung existence, tas yung gravity, yung incurability, no? At dapat bunga pa, no? At the time of marriage, no? Nandun siya. At marami pang mga factors. So, mahirap talaga pa gamitin itong psychological incapacity. Pero meron pong mga naaaprubahan na annulment based on this psychological incapacity. At alam niyo po ba, ang isa sa mga interesting case, no, about psychological incapacity na may kinalaman po sa prolonged absence or unjustified absence from the marital home. Kasi sabi natin, 'di ba, kanina kapag halimbawa tagal niyong nawala, ang tagal niyang hindi nagparamdam, walang komunikasyon, automatic ba na ito ay pwede nang maging ground, no, for annulment, no? As to the ground, isa-isa, no, petition for annulment, hindi siya papasok. Pero sa psychological incapacity, meron siyang leeway, no? May leeway siya. Ang kasong ito dinicided 2024. Ang ating mga hurado, no, sa Korte Suprema, very liberated na sila. Napakaganda ng mga interpretasyon nila pagdating po sa batas, no? At sinasabi po doon sa kaso na ito, no, yung Lanusa case, no, kung saan yung unjustified absence sa marital home pwede siyang maging ground for psychological incapacity. Pero again, take note na kailangan totality pa rin ng case. Bawat kaso naman, syempre, iba-iba ang factors and circumstances. So, itong kaso lang na ito, no, nabanggit ko lang siya, dito, hindi ginamit yung 10 taon nang walang komunikasyon, hindi nagkikita. Ang ginamit po dito is yung psychological incapacity based on unjustified absence from the marital home. Ayan, ang kwento nito, marites lang. Sige, magmarites tayo. Etong si Leonora de la Cruz Lanusa ay married siya kay Alfredo. No? At noong June 1984, nag-file sila ng declaration of nullity of marriage based on lack of valid marriage license and psychological incapacity. Tinastify ni Leonora, no, na ito si Alfredo ay nakilala niya sa work. Yung mga office romance dyan. Hi, magandang gabi. Okay, so sila po ay nagkakilala sa trabaho, nagkainlaban, at sila po ay nagpagkasal. At kinlaim niya, no, sa umpisa, nung kanilang pagsasama, smooth, maganda. Ganun naman lagi. And then,
may ups and down naman po ang marriage, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ay happy ang marriage. Meron po yung mga trials, may mga pagsubok. At syempre kapag may mga ganun po, trials, no, pagsubok, it's up to you kung paano nyo po i-handle. Yan. Kasi sabi nga dito, dun sa kaso, nung umpisa, smooth pa, hanggang nag-show daw po, no, nagpakita itong si Alfredo ng psychological incapacity, kung saan, yun na, no, naging dahilan para hindi na, no, o masira na ang kanilang kasal, ang kanilang marriage, no. Uuwi siya ng gabi o kaya minsan madaling araw, nakikipag-night out sa mga friends, no. Kaya ako yung aking esposo, talagang natuwan-tuwa ako kasi hindi naman siya masyadong maraming friends. Pero alam niya ang priority. So pag pamilya na, yung mga kaibigan minsan-minsan na lang, no. So yun na, no, at he neglected his duty, hindi na siya nagpo-provide sa pamilya, tapos parang tinrato niya lang na ka-roommate, hindi ba ka-roommate, ano ba, tenant lang o occupant lang doon sa bahay nila itong kanyang misis, no. At ang pinakamalala, itong si Alfred ay nag-engage pa sa illicit affairs. Ay, parang may naaalala ako dito na isang kaibigan ko. Anyway, so naghiwalay po si Alfredo at saka si Leonora, 1994. At si Alfredo, nakakaloka. Pinakasalan niya yung kanyang tawag ito paramour, no? Ang kanyang third party. Tawagin natin na si Mary, ayan, nung 2000. Okay, tapos hindi lang 'yon. Meron pa siya isang pinakasalan. So, ang dami, no? Ang dami niyang pinakasalan knowing na kasal siya kay Leonora. Okay. At sinabi ni Leonora na si Alfredo ay inabandona na ang kanilang pamilya. Hindi nagbigay ng financial support. Okay? At minsan lang bumisita yung si Alfredo during nung recognition ng kanilang anak, no? At siya ay nagtagal lamang ng less than 1 hour. Yun. So yun na, no, again po, no, ni-reiterate doon na ang psychological incapacity, hindi siya mental, hindi siya purely medical term, so hindi rin siya personality disorder, no, baka sabihin nyo may personality disorder to, pwedeng gamitin na ground, psychological incapacity, hindi po, no, dapat po merong pruweba, tapos may tinatawag na personality structure na nagmanifest na kung bakit siya ay nagkaroon ng dysfunction, no? At hindi niya natupad yung kanyang obligasyon, no, doon sa kanilang marriage. At sabi nga dito, no, sabi sa Article 68 ng ating Family Code, the husband and wife are obliged to live together, observe mutual love, respect, and fidelity, and render mutual support. In Tagalog, ang mag-asawa dapat ay obligado na tumira na magkasama at kailangan magpakita ng tapat na pagmamahal, no? Yung mutual. At kailangan may respeto, fidelity, no? Yung fidelity, yung dapat silang dalawa lang, committed sa kanilang dalawa, walang third party. At sila po ay nagre-render ng mutual help and support. Sila po ay nagtutulungan para dun sa kanilang pamilya. So, dito, no, makikita mo, parang lahat yun nilabag ni Alfredo, no? At yung kanyang ang kanyang pagkawala, no, unjustified absence sa marital home. Pag binuo mo yung istorya, pwedeng maging ground, no, for psychological incapacity. So, napawalang bisa ang kasal. Ibig sabihin daw, dun sa mga ginawa ni Alfredo, umalis ng bahay, naghanap ng mga iba't ibang babae, pinakasalan ng mga iba't ibang babae, hindi nagbigay ng suporta sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, hindi niya daw naiintindihan ang obligasyon bilang isang mister o isang ama ng tahanan at syempre esposo sa kanyang asawa. So, yun po pwede. Psychological incapacity, dun nyo papasukin. Marami pa tayong pag-uusapan. May kinalaman pa rin po dun sa usapang hiwalayan.
Siyempre, isa pang pahabol greetings. Magandang gabi po kay Papa William, kay Mama Jovita, kay Tita Erlinda Agloco, at ganun din po kay Nanay Connie dyan sa may Virac. Magandang gabi po dyan. Shout out na rin po kina June Dasun Agalud. Nanonood po sa may Santa Ana, Manila. Annabel Fuentes, watching from San Jose Occidental, Mindoro. Thank you po. Cora Babetan. At ganun din po ay kay Ivy Bernaldo Tinaha and Leo Cervantes Havares. Shout out na rin po. Magandang gabi po sa mga nanonood sa DZRH News Television. Facebook Live po tayo, ha? Kina Elnie Punzalan, nanonood po siya, at ganoon din po kay Joseph at kay Mary Ragsag. Magandang gabi po. Babalik po tayo lang po muna ng mga paalala dyan lamang po kayo. Oras po natin 17 minuto na. Makalipas po ang alas 7 ng gabi. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Good evening! Kamusta po? Ayan, inaantok na ba? Pauwi na ba sa inyong mga tahanan? Kapag medyo galit si Mrs., lambingin lang. Alam mo, onting lambing lang naman kay Mrs. Madali lang naman yung mga yan Lalo na, syempre, kapag sahod. Tandaan nyo, ang mga Mrs. sweet yan. Anyway, yung iba nagtatanong po, may kinalaman pa rin po usapang hiwalayan. Paano naman daw po kung halimbawa naghiwalay sila na wala lang, base po sa kasunduan? Pwede po ba yun na ang dalawang mag-asawa, total naman po pumasok sila sa usapang kasal, nag-decide sila, baka pwede bang mag-decide na rin sila para maghiwalay na lang? May iba nga nagtatanong pa, bakit po ba wala kasing expiration ang marriage? Tas renew na lang. Kayo talaga, oo. As to the question kung po pwede bang mag-asawa na lang po ang nag-uusap ng hiwalayan, based on sa kanilang kasunduan, hindi po pwede yun. Again po, kung babasahin po natin yung definition ng kasal o yung marriage sa ating family code, ang nakalagay po doon, ang kasal po ay espesyal na kontrata ng pagsasama sa pagitan ng babae at lalaki na pumapayag na magtatag ng pamilya na naaayon sa ating saligang batas. Okay? Yung nabanggit natin kanina, naaayon sa ligang batas. So, again, babae-lalaki, same-sex marriage, hindi pa po natin yan, napapayagan, Wala pa pong batas na nagsasabi na valid po kapag nagpakasal ang dalawa na pareho ang sex, Pwedeng female-female or male-male, At nakalagay din po doon, yan po ang pundasyon ng pamilya na kung saan ang sumasakop, ang insidente at kahihinatnan po ay sakop ng batas at hindi maaaring mapagsang-ayunan lamang. Ito yung sinasabi natin, hindi po pwede na kayo lang ang nag-uusap na mag-asawa na iwalay na tayo, babush, see you, good riddance, bon voyage, mga ganun pa. Hindi po. Kailangan pa rin po, again, dadaan po yan sa korte. Kailangan ipawalang bisa ang inyong kasal. Okay? At ang maliban na lamang po, ang pwede lamang po mapagkasunduan ng mag-asawa ay yung pamamahala ng ari-arian at ito po ay naaayon pa rin sa limitasyon ng ating family code. Again po, ano yung tinatawag nila na pamamahala ng ari-arian? Ibig sabihin yung property regime. Sa atin po kasi, sa mga mayayaman lang naman po, sa mga katulad natin na hindi naman po ganon kaalwan ng buhan, hindi naman po ka-LL, wala namang mga properties. Usually po, pag nagpakasal, wala nang property regime na pinag-uusapan. Automatic, pag wala kayong napagsang-ayunan, kapag kinasal kayo ng 1988 pataas, kayo po ay nagfo-fall sa absolute community of property. Okay? Ano ibig sabihin nun? Ang inyong mga ari-arian, nung kayo po ay mga single pa, ay magiging ari-arian nyo na pareho.
no? So, ganun po yun. Kung hindi man, halimbawa, kayo po ay nagkasundo, nagkaroon kayo ng prenuptial agreement. Ito, very sikat po ito na term, no? Kapag halimbawa, medyo may kaya, no? Yung mga nagpapakasal. Ayan. Kumbaga, dito natetest kung minahal ba dahil sa pera o hindi. O kaya minahal ba dahil sa properties, mayaman o hindi. Pag ganito po kasi, parang pinag-uusapan na ang kanya-kanya ninyong naipundar o kaya ibibigay na mana, no? Nakuhang mana ng mga partido, kanya-kanya nilang exclusive property. Ibig sabihin, hindi mo siya property, hindi pag-aari ng iyong esposo. At kung ano lang ang inyong mapupuntar habang kayo mag-asawa, yun ang magiging pag-aari ninyong dalawa. So, usually ganun po yung mga yung mga terms, no? O kaya naman kung meron kayo na ipundar na halimbawa nag-earn ng income o dun sa income hati kayong dalawa o pag-aari ninyong dalawa. So, may mga ganun, depende po again basta hindi po contrary to law. Ayan. At syempre papayagan po yan. Pero usually po kasi, again, prenuptial agreement. Sa mga lang po, may mga properties nang naipundar, bata pa lamang sila. Mga ganun. Pero sa mga katulad natin nga, no, na hindi naman masyado, kung mahal mo, di okay lang na dalawa kayo magmay-ari, di ba? Wala namang problema doon. Okay. So yan po, no, again, if you want na mapawalang bisa ang kasal ninyo, you have to file petition for annulment or declaration of nullity of marriage, no? Prolonged absences and justified absences, no? Meron nang lumabas na decision ng Korte Suprema na pwede ito not on the grounds na prolonged absences na literal na nakalagay doon, but on the ground of psychological incapacity. Pero ang psychological incapacity, totality pa rin po ng kaso ang tinitignan, no? Hindi lang basta isang factor. Marami po yan. At again, ang psychological incapacity, hindi po siya medical term, purely medical term. Ito po ay legal term na kung saan ang ebidensya, ang sirkumstansya ng bawat anggulo ng kaso ay tinitignan ng isang hurado. Okay? Maraming salamat po. Thank you so much sa mga tumutok kay Attorney Cam. Again po, hanapin niyo po ako sa aking TikTok account, ATTYCAM. Maraming salamat. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays, ako po ang nakakasama ninyo. At minsan po ay sumasali ang aking partner na si Miss Tea Pecho Corpus. At Tuesday and Thursday, si Attorney Rina Seco naman po ang nakakasama ninyo. Maraming salamat. Tutok lang po lagi dito po sa DZRH. Susunod na ang usapang pangkalusugan naman, ang Lunas. Oras po natin, 1 minuto makalipas ang 7:30 ng gabi. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balita